Ano po ang kalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung topic po natin ngayon ay First Fruits. Tama-tama po dahil ngayon po ay Resurrection Sunday. First Fruits. Ano po ba yung First Fruits? Yung First Fruits po, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung mga inaani, mga hina-harvest, no? Nung unang panahon, pagkatapos ng pagpanahon na ng anihan, yung unang bunga, yun yung ino-offer sa Panginoon. Minsan pag pinag-usapan natin yung first fruits sa panahon natin ngayon, ito yung unang sweldo binibigay natin, ginagawa nating offering. Pero alam niyo po ba yung first fruits? Kaya po may first fruits sa Bible. Ito po ay hindi patungkol sa anumang offering na pwede natin ibigay sa Diyos. Actually, yung ultimate meaning ng first fruits ay yung Diyos ang nagbigay ng offering. At yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Yung first fruits, ang pinakaibig sabihin po yan sa Bible, ito po ay tumutukoy sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. So, first fruits refers to the first portion of a harvest offered to God in thanksgiving and faith for the full harvest to come. In 1 Corinthians 15:20, Paul calls Jesus the first fruits of those who have fallen asleep. Si Jesus, siya yung first fruit talaga. Kaya may first fruit sa Old Testament, nilulook forward nito, tumutukoy ito sa New Testament na merong first fruit, ay yung first fruit po na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, si Jesus, He is the first fruits of those who have fallen asleep. Meaning, His resurrection is just the beginning. It guarantees that all who belong to Him will also be raised. His glorified body is the preview of what is in store for every believer. Our future is not decay but glory. Para po mas mabilis maintindihan, no? Sa panahon kasi nila, yun yung mga trigo, no? Pag may na-harvest sila, kapag nakita nila anihan na, yung unang bahaging ani, yun yung ino-offer sa Panginoon bilang first fruits. Bilang, ano po ito? Bilang garantiya, na kapag in-offer mo ito sa Panginoon, yung kabuuan ng harvest talagang makokompleto. Merong guarantee na ma-harvest mo lahat. Kumbaga, ano po yan pasasalamat sa Panginoon. Lord, this is the first fruits. At yung iba na matitira dyan, nananampalataya ako na ma-harvest ko rin yan. Sa panahon natin ngayon, let's say panahon ng mangga, green pa yung mga mangga. Mga berde pa, ang daming puno, 100 puno, tapos green pa yung mga bunga. Tapos may nakikita ang mga naninilaw na. Pwede nang anihin. Pag inani mo yun yung pwede mong tawaging first fruits. At yun yung iaalay mo sa Panginoon, na nananampalataya ka na lahat ng mga mangga na natitira ng mga berde pa, mahihinog din yon at aanihin din in the future. Si Jesus po, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, tinuturing po yung first fruits. Ibig sabihin, si Jesus yung unang bunga, lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may garantiya na someday sila rin ay bubuhaying mag-uli. Yan po yung kahulugan ng first fruits sa Biblia sa New Testament. Kaya sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:20, But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Isipin nyo yan, parang yung Diyos, isipin nyo, farmer, magsasaka. Nag-harvest siya. Yung unang bunga si Kristo yon, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Garantiya yon na lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila rin ay bubuhayin. Sila yung susunod na bubuhayin. Kaya sabi po rito, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Napakaganda po, ano? Marami pong mga verses dyan. For example, Romans 8:23, Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Someday po, tayo ay muling bubuhayin ng ating Panginoon. Yun po yung redemption of our bodies. Bakit po? Meron na tayong spirito ng Panginoong Jesucristo sa atin, the first fruits of the Spirit. Philippians chapter 3 verse 20 to 21, sabi po rito, But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So, si Jesus nasa heaven, babalik siya. Ano pong gagawin niya sa muli niyang pagbabalik? Bubuhay niya tayo upang ang ating mga katawan ay maging katulad ng kanyang katawan. Again, si Jesus, yung resurrection ni Jesus, yan yung first fruits, tayo po yung susunod.
Kaya sabi po rito, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will become like his glorious body. Yung ating katawan na ito, babaguhin ito, matatransform ito, katulad ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nauna, siya yung first fruits. Tayo na yung susunod. Sabi po rito sa John chapter 11, 25-26, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Kaya tayo mga Kristiyano, indestructible tayo. Hindi tayo kayang patayin. Pwede kang mamatay sa laman, pero yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin ka mag-uli. You are indestructible, you are immortal, you have eternal life because the life of Jesus Christ is in you. At kailanman, hindi tayo kayang gapiin ng kamatayan. So ito po yung katuroan natin ngayong umaga. First fruits points to Christ's resurrection. Pwede tayong mag-first fruit sa church natin. Kung gusto mo, bigay mo yung unang sweldo mo sa Panginoon. It doesn't matter. Okay lang yun, no? Pero wag natin wag natin kakalimutan yung ultimate meaning ng first fruits. Ang ultimate meaning ng first fruits ay hindi tayo yung nagbigay sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin, si Kristo. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, yan yung first fruits. Yan yung totoong meaning ng first fruits. Point number 2. First fruits guarantees our resurrection. Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, yung eksaktong muli niyang pagkabuhay na yon, yan po yung, kumbaga sa movie, yan po yung trailer. Yan yung itsura natin kapag binuhay tayong mag-uli. Kasi si Jesus namatay sa laman. Tayo mamamatay din sa laman. Pero pag binuhay tayo, yung katawan natin katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Balikan natin yung Philippians, no? Sabi rito, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Yung katawan natin maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ganon ka-amazing yung biyaya ng Diyos. Ganon ka kamangha-mangha yung resurrection natin. Number 3, first fruits makes our lives meaningful. Alam niyo po kung walang first fruits, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, walang kabuluhan lahat eh. Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians 15. Mahaba po yan, no? 1 Corinthians 15. Basahin niyo po yung isang chapter na yan. Patungkol po yan sa resurrection. And sabi ni Apostol Pablo, kung hindi binuhay ang Panginoong Jesucristo, hindi rin tayo bubuhayin. Kung walang resurrection si Jesus, wala rin tayong resurrection. Yung preaching namin, pangaral namin, useless. Pagde-devotion natin dito, useless. Gumigising pa kayo ng alas 5 ng umaga. Ako, gawa ng mga devotions. Lahat yun, useless. Walang kwenta. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, our preaching is useless. And so is your faith. Yung pananampalataya nyo, walang kwenta rin yan. Sabi dito sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Wala kwenta. You are still in your sins. Nasa kasalanan mo pa rin ikaw. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Ibig sabihin, walang maliligtas. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Tayo na lahat ang pinakakawawa sa lahat, sabi ni Apostol Pablo, kung hindi nag-resurrect si Jesus. Pero dahil nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, our lives are meaningful, makabuluhan. Lahat ng ginagawa natin ito, makikita pa natin ito as investments for eternity. Bakit? Bubuhayin ka mag-uli ng Panginoon. Kaya lahat ng pagsisilbi mo, paglilingkod mo sa Diyos na gagawin mo dito sa lupa, yan ay merong walang hanggang epekto na masasaksihan mo pa for eternity ng walang hanggan. Kapatid, your life is meaningful. My life is meaningful. Yung buhay po natin ay makahulugan dahil po sa resurrection ng Panginoon. Sa application po, simple lang po, ABC. Number 1, anchor. All your hope in Christ's resurrection. Lahat po ng pag-asa natin, mga kapatid, naka-anchor yan. Isipin niyo po, yung buhay natin, yung entirety natin, yung kabuuan natin, parang isang bangka. Meron niyang angkla, may tali, tapos may angkla. Naka-anchor yan, nakakabit yan sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, there is no hope. But Jesus resurrected from the dead. Lahat ng pag-asa natin nandun. Kaya mga kapatid, kung ikaw nanonood ka dito sa devotion natin na ito, may cancer ka, stage 4, dying ka na, anchor your hope
in Christ's resurrection. You are indestructible. You are immortal. Hindi ka kayang gapiin ng kamatayan, ng cancer. Cancer lang yan sa harapan ng Panginoon. You will be resurrected from the dead. In fact, your body will become like the body of Jesus Christ. Si Jesus yung first fruits of resurrection. Susunod ka na, kapatid. Kahit nadisgrasya ka, nasunog yung balat mo, you're a dying person, it doesn't matter. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ang siyang aabot sa iyo. At pag tayo namatay na, muli niya tayong bubuhayin at bibigyan niya tayo ng maluwalhating katawan, glorious body. Yung mga senior citizen dito na nanonood, no? Nawala na yung lakas natin ng kabataan. Pahina na tayo ng pahina. Lumabas na yung mga lahat ng sakit ng katawan natin. Lumambot na yung ating mga tuhod. Rayuma, todo maintenance na tayo. Hindi na tayo babata pa. Pero anchor your hope in Christ's resurrection. Letter B, believe that you are more than conquerors. Manampalataya tayo na tayo higit pa sa mga mananagumpay. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya po rito sa Romans chapter 8, verse 37. Now in all these things, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Through Him who loved us. Napakaganda po ng verse na to kasi pag tinignan niyo yung verse 36, sabi rito, for your sake, we face death all day long. Binabanggit dito yung kamatayan. Hinaharap namin yung kamatayan. Magdamag, araw-araw. And then verse 38, sabi dito, for I am convinced that neither death, nandito na naman yung kamatayan. Pero kahit napapagitnaan ng kamatayan yung verse 37, sabi sa verse 37, we are more than conquerors. Alam niyo po yung more than conquerors dito, huperkenao po yan sa Greek. Ang hirap po niyang i-translate, pero ang ibig sabihin po niyan, total victory. Total victory. So dito po sa mga verses na ito, makikita natin na Jesus has total victory. Talagang mananagumpay ang Panginoong Jesucristo. Kaya pag binalikan po natin yung verse natin sa 1 Corinthians chapter 15, sabi dito, mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Sabi dito, death has been swallowed up in victory. Yung kamatayan, nilunok lang ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Sa ibang translation po sa Ang Biblia 2001, yung kamatayan, nilamon ng tagumpay ng resurrection ng Panginoong Jesucristo. Isipin niyo po yan, walang kalaban-laban yung kamatayan sa Panginoong Jesucristo. In the same way, walang kalaban-laban yung kamatayan, pagkabulok, sakit, laban sa atin. Kaya sa verse 55, napapakanta si Apostol Pablo. Kanta po yan kumbaga awit. At quoted po ito sa Hosea. Sabi dito, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasa na kamatayan ang iyong tagumpay? Nasa na kamatayan ang iyong kamandag? Sabi ni Apostol Pablo, death has been swallowed up in victory. Nilamon ng resurrection ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. And number 3 po, commit yourself fully to the work of the Lord. Dahil ang buhay natin makahulugan, dahil tayo mabubuhay ng pangwalang hanggan, ang dulo po ng chapter na ito, ng chapter 15, nitong resurrection, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Bakit? May resurrection Nag-resurrect si Jesus. Tayo na yung susunod. So lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon, makikita pa natin, masasaksihan pa natin yung epekto nito sa pangwalang hanggan. So mga kapatid, ibigay natin, patuloy natin i-commit yung ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, how does knowing that Jesus is the first fruits of the resurrection impact your life? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for raising Jesus from the dead and becoming the first fruits of the resurrection. Christ's victory over death gives me hope beyond the grave. I know that my body, though weak today, will one day be raised in glory like that of Jesus. Help me to live each day with the eternity in mind. When I face sickness, loss, or aging, remind me of the promise that I will rise
because Jesus has risen. Fill me with resurrection power and joy, so that I reflect your life even now. Let my heart overflow with thanksgiving. I praise you, for in Christ, death is defeated. Death has been swallowed up by your victory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Happy Resurrection Sunday po sa lahat. At binabati ko po si Jean Samaniego and Jonathan Salting. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyo pagsubaybay dito sa ating channel. Now, kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.